Sige, good morning guys. Happy Tuesday. Humanag yun ang eleksyon, no? Yung sama yun ni Daog. Daog ba inyong manok o pildi? Actually, naka-stop na guys. Stop light. Ano yung opportunity na ito nga makakuhan, makachika-chika. Lami pa untang dili ibangon, bagay murag na ano ko, na nakapoy ko sa eleksyon. Actually kahapon very init yung kaayo ang Jensan. Nang hapon namin nag-decide di Dimes nga mag-vote. So we finished voting siguro mga 6:30 siguro to. So kami tulo ni Jong, pasalamat mi sa Ginoo kay halos tanan man po sa amo ang gibutuhan. Murag naaman sa kuan partial and official list sa mga winning. Unta magtrabaho ni mga tao nga atong gibutuhan, no? Huwag dili sila mangurakot o makaton sa pagpangurakot. Kaya mahal yun makapurdoy sa ito ang mahal kong Pilipinas. Naku, kato mga kuan, mga dumaugay, dako kahit na silang ngisi karon. Medyo nadismaya lang po gani ko kay nanamagi pang interview ng mga politicians nga, especially sa Senate nga kumusta sila, sabay ilang mga priorities kay daog naman yun sila. Sad to say nga kuan, they are really unprepared. Wala gani sila plataporma nga dali ra man ko na kay magbuhat untag plataporma ba, memorization lang nimo. Number 1 man akong buhaton, magpatukod ko kuan spaceship. Pero wala kay mga kuan, wala po sila sa lutaw pud ba. Ngayon lang ang akong kuan unta mo ni akong gusto, based lang po sila sa current situation nga, which is dili ko satisfied. Unta kung magpabuto ka, nakahanay na memorize na nimo na step 1, step 2, step 3, step 4 up to sa step 10 nimo buhaton in case mo daog ka. But dili, I don't know kung nakuratan lang ba sa pag-interview or dili gyud siguro maayong mamaba. So bantay-bantayan nato na mga igsuon. Kay mostly po sa ato ang kuan, very ano po siya, very discouraging po ang uban nato nga mga kaigsuonan nga both straight ra po sila. Wa po nila ginaisip o kung say sa kalidad na nga mga tao. Okay, so lain-lain sa kamay, lain man sa tao kuan, disposisyon sa kinabuhi, pero madamay manggod ang tibuok Pilipinas. kanang dili gud maayo nga pagkabuto nato. Madamay-damay ta. Tanawa ra gud tong ato ang kuanan sa una, unit team. Naunsa naman naron. So kita ra gyapon magsaper. Magbulag ra man gyapon ng unit team. So di na ta magpabudol. Okay, so mga kuan karon laro sa Dynasty gihapon. Anyway, manarbaho sa ta. Biya nato ng mga politiko ini makakaon ra man na sila bisag hindi na sila mudaog. Kita in taon luoy kayo mga taxpayers, no? Luoy kayo ni mga the working class. Kung mangayo ra bata og kanang tupad og sana akap, i-reject ra gyud in taon ang mga working class kay kuno na ada kuno'y trabaho dili tagaan. Pero kung kuan mga non-taxpayers, ano kaayo? Magani nay kuan karon kanang usahay kanang mga comment gani sa Facebook ug sa komentaryo sa radyo nga what if daw kuno ang taxpayers lang ang tagaa kuan voting rights? Uyon ba mo na mga igsoon nga ang tagaan og voting rights ang mga taxpayers lang? So comment lang mo diha sa comment section. Ako kaya na siya nga debatehonon mga igsoon, no? Pero ang isa ka punto mo naka-istorya ang uban nga mga komentarista ang mga taxpayer lang ang dapat may voting rights. Tungod kay easily ma-manipulate man gud ang mga non-voting, non-taxpayers. Halimbawa kanang walay trabaho, so tagaan dayon anang mga akap-akap, mga tupad-tupad, so pana mga malasakit. So ang ma-manipulate not just that generation, up to the third generation. Okay? So kay si Apo na natagaan man og opportunity nga makadawat na hospital, natabangan. So ang mama mubutar, ang lola mubutar, ang parinti mubutar. So dako kayo siya manipulating
effect, no? Una nga di po nato malikayan nga mo comment ang uban nga dapat katunan lang untang kuan may voting rights. So kay nganong salang-alang man nimo ang future sa Pilipinas sa mga non tax paying people nga ano man manipulator man gihapon, no? Unya kinsa asa man gikuha ang kwarta na nga gipanghatag sa taxpayers man, the working class o kana mga business people. But there is also an opposing, I think, a very long debate on that one tungod kay Pilipino magud gihapon na alangan magkuhaan nimo na og kanang voting right nga wala man na sa konstitusyon. Iguon ka sa konstitusyon kana siya mga ano ra na siya mga wild kanang tawag ana ba mga hinanakit lang in taon sa mga working class taxpayers kay in case of kanang mga dawat-dawat except lang katong ano naman po nakadawat gud nga mga workers, mga working class kay katong mga duol sa luwag. Pero kung sineryoso imuha, tinarong imuha nga mupila lang ka dito at random kay mangayo ka, di ka matagaan kay dili man ka qualified na makay trabaho do. So i-decline ra gihapon ka. So muna yung mga mga hinanakit sa mga mura bag iyon ka nga mura gigisar mo ko sa sarili na ko ani nga mantika. Okay? Sa PhilHealth, pwede dako kaayo kalta sa PhilHealth. Especially katong mga working class. Okay. Sa SSS, dako kayo okay lang ang SSS kay murag mubalik man yun na sa tuwa by way of kuan kanang retirement benefits na pension kanang yung PhilHealth balin dako kaayo. Okay. Siyempre katong mga non-working, mga IPs, mga senior citizen gi-cover naman pugod sa atong Universal Healthcare nga Act. So somehow na it brings a good tawag na kaayuhan sa ato ang mga katawhan ng Pilipinas, but mo na it's a big hinanakit sa mga workers kay sila gyud ang gigatasan taxes coming from this group of people. Kami nga mga workers, pero murag unconstitutional man pugod nga mag-isip ka na nga ang mag-vote ang kanto lang mga taxpayers. So dili dyan na siya, not in my or in our wildest dreams. Kay ang konstitusyon kaangayan man gyud na. So ana ra fairness lang gyud siya. Pwede kang mag-rant, pwede kang maghinanakit, but up to that level lang dyan. So muna ako nakisimpatiya lang po ko katong nag-commentator ana kay worker man ko. But maybe kung dili na ko worker mag-retire na sab ko, mo-excise na sab ko dito sa non-tax paying. So ano yun siya, depende kung asa ka karon nga sirkumstansya. So anyway, manarbaho ta kay kinahanglan nga mo-income ang atong pamilya. At the same time kinahanglan pod og tax ang atong gobyerno. So katong mga tapulan din ha, pasintabi sa mga katong mga walay trabaho pero dili tapuran, wala ang kita opportunity gyud nga makatrabaho. Katong mga tapulan diha na pagkugi na mo kay dapat tabangan nato ang duron atong pamilya ug atong gobyerno kay kinahanglan nag-tax. Daghan ra ba kaayong kapabuto karon no? Dako na sa kaayong tax ang kinahanglan nun kay daghan na kuno kay sa project nga i-implement. So unta ang project kanang tinud-anay gyud nga project, dili lang mapunta sa kuan bulsa sa uban. Kay mo magyud na kuan kanang ug na makapaluya sa mga trabahante. Makita nila nga dagko ag bangag aning karsadaha oy. Labi na nang kuan din haon nasa Jensan Highway nga underpass. Sus Ginoo ko. Mura naman nag-swimming pool, ano sa pamana mahuman ay. So kanang wala. Di ba siguro na siya sa corruption na naigo, but it's a kuan kanang dili siya corruption pero kanang wala lang siya guro pag-isipi ba. Wala lang gyud nag-isip ang nagkuan ana, nag-design nga naama din ay tubod na nagihimong underpass.
So instead nga mahimong underpass, nahimo siyang swimming pool. Year 2025 December man daw kuno na matapos. So we're looking forward nga mahuman na unta na kay para maagianan na nato. Sige. Ang uban gani nag-comment may tabunan na lang daw kuno na kay para makaagi ang mga sakyanan. Ay nako. Sige mga igsoon. So hayag kaayo ang Jensan karon. The temperature outside is around 32 degrees Celsius. So padayon ta. Trabaho ta, manikay-sikay ta, humanang eleksyon kung kinsa ni daog. Good luck sa inyo ha. No, unta manerbisyo mo nga tinarong. Sige mga igsoon, daghang salamat og short chit-chat lang ni while going sa amuan na trabahoan. Happy Tuesday and may God bless us all. Bye.